Hello mga ka-right click. Andito na naman tayo ulit para sa Learn Basic. Kumusta mga negosyo natin dyan? Okay pa ba? Ang iba nalulugi na, ang iba okay lang. So, ang iba naghahanap. Itong video tutorial natin ngayon ay para sa inyo to. Sa panahon ngayon ay medyo kumigipit tayo. Medyo dahil sa pandemic, nahihirapan tayo at nalulugi yung mga negosyo natin. Okay, so pareho sa atin, sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, or maski sarili kong negosyo, yung internet cafe ay medyo nalulugi ngayon. So lahat ng negosyo ay may up and down. Importante sa atin, hindi natin ilalagay lahat ng investment natin sa isang basket. So, ang tutorial natin ngayon ay paano nga ba mag-invest sa stock market. Karamihan sa atin ay pag narinig na stock market, ang unang-unang nasa isip natin ay pangmayaman lang. Pangalawa is wala tayong sapat na pera or investment para pumasok. At pangatlo, hindi natin alam paano pumasok sa stock market. Okay, so actually, hindi siya pangmayaman. Pwede rin siya sa mga normal na mamamayan. Kasi sa stock market naman is pwede ka pumasok at least 5,000 pesos. So tulad ni Call Financial, meron siyang minimum 5,000 pesos, pwede ka na pumasok at bumili ng stocks ni Jollibee or ni BPI or ni Ayala. So lahat ng mga product karamihan na alam mo is kasama sa stock market. Pangalawa, hindi naman kailangan masyadong malaki ang investment para pumasok sa stock market. At least 5,000 pesos, pwede na tayo pumasok. At pangatlo, hindi naman siya mahirap pag-aralan. Madaming seminar dyan, free seminar. Meron sa YouTube, Google, or kumunta kayo mismo sa Call Financial or kung anong platform sinalihan nyo, meron silang bibigay na free seminar sa stock market. So, madali lang talaga at syempre, hindi naman magiging expert pero at least nag-umpisa ka mag-invest sa stock market na which is mas better mag-invest sa stock market kaysa bangko. Kung anong nilagay mo sa bangko, hindi siya lumalaki. Minsan kinakatas pa nga kung nag-below minimum ka, di ba? So dito sa stock market, anong ilalagay mo na pera doon sa isang stocks like stocks ng Jollibee or SM or Petron. So pwede siyang umingkrease ng more than 100%, 200%. Okay, so i-explain natin yan mamaya. I-simplify ko lang. So disclaimer lang mga ka-right click, hindi po tayo magaling sa stock market, hindi tayo expert, may konting alam lang at i-share ko lang yon konting alam natin sa mga sabi natin gusto magnegosyo, lalo na dun sa mga estudyante ko ng computer technician 101. So alam ko karamihan na pumasok doon ay gusto magkaroon ng ibang negosyo or ibang source of income. So pwede kayo mag-umpisa lalong-lalo na ngayon. I suggest na mag-invest kayo sa stock market ngayon kasi nagbabaan lahat ng stocks, lahat ng nakikita nyo dito nagbababaan, lalo na si Jollibee, si SM, si PLDT, si Petron, lahat ng stock nagbababaan. So ngayon ang magandang opportunity para bumili. At sa mga hindi alam, maraming ways para pwede kayong pumasok. Pwede kayong mag-invest at ibigay nyo lang yung pera nyo dun sa kakilala nyo na marunong sa stock market or dun sa mga broker na naglalaro talaga ng stock market or mismo kayo. Suggest ko, pwede rin both. Pwede rin na invest mo ng konti. Sabi natin, invest ka ng 10,000 dun sa or 5,000 dun sa agent or doon sa broker, or pwede ka rin mag open account ng sarili mong stock market.
So, umpisahan natin dito sa Call Financial. So, ang ituturo ko lang, ang i-share ko na idea, yun hanggang sa makakaya ko lang. Pareho lang po tayo. Ngayon lang din ako mag-invest ng stock market at nalaman ko, madali lang pala. Okay, so may risk lang talaga siya. So, may risk din na pwedeng malugi, pero mas malaki ang chance pwedeng umingkrease yun investment mo. Lalong-lalo na kung sa blue chips stocks ka mag-invest. I-explain ko lang sa inyo kung paano maglaro ng stock. Pinaka-simplest lang. Para sa beginner to. Kaya nga, learn basic tayo. Okay, so pinaka-basic lang talaga ang ituturo ko at saan kayo pwede kumuha ng idea kahit nasa bahay lang kayo through YouTube and Google lang. So, i-guide ko lang kayo ngayon kung paano mag-umpisa ng mag-invest sa stock market. Okay? Umpisahan natin. So, umpisahan ko lang doon sa stocks na in-invest ko. I-explain ko lang. So, later on, kayo nang mag-decide kung anong stock bibili nyo. So, never put all your eggs in one basket. Or wag mo nga ilagay lahat ng investment mo sa isang company or sa isang source of income lang. Dapat separate yan. Pwede ganito. So, pwede may savings ka na. So, syempre, may mga savings tayo. Like sa bangko or kung saan ba natin nilagay sa mutual fund or sa insurance na may balik, may insurance na may balik pa. Pwede rin investment sa negosyo ng friend mo. Okay, kung may negosyo ang friend mo, pwede ka mag-invest doon. O kung nangailangan siya, huwag ka matakot kasi talagang may risk naman talaga. So, sabihin natin, maliit lang ang risk, pero ang return naman ay malaki. Okay, so, pwede rin investment pa ulit doon sa iba pang friend mo or kakilala na may negosyo. So, sabihin natin dito sa friend number 1 mo, ang negosyo niya is hardware store or kung ano pa, agriculture. So, sa isang friend mo ay meron din, sabihin natin, computer sales or computer shop, pwede ka mag-invest. So, depende. Nasa diskarte nyo yan. At kung meron ka rin sariling negosyo. Okay? So, pwede rin ganun. So, pwede rin ganun ang diskarte mo. Hindi naman kailangan malaki yan. So, pwede sabihin natin savings mo 10,000. Ang investment mo sa friend mo 5,000 or 10,000. Depende sa requirements. Investment sa iba pang mo friends, sabihin natin, kailangan lang siya ng 10,000 ulit. So, depende yan. Tapos, ikaw, meron kang malaking negosyo. Sabihin natin, meron kang 2 computer shop kasi mga IT nga tayo. Or PisoNet, or Piso Wi-Fi. So, depende yan sa diskarte nyo. At, syempre, yun, meron pa tayong investment sa stock market. Okay? So, explain ko lang paano tong stock market. Kasi, ang iba, akala nila is napakahirap mag-invest sa stock market. Pero, madali lang siya. Okay, so, umpisa natin. Okay, so, example ko lang to. So, ito yung mga stocks na binili ko. So, explain ko lang para maintindihan nyo. Actually, simplified lang talaga to. Pinaka-simplified na gagawin ko para maintindihan nyo. Okay, so, isa-isahin natin. Sundin nyo lang. Huwag kayo mag-skip ng video. Okay, so, unang-una, yung stock na naririnig nyo sa stock market, stocks na Jollibee, dito sa akin, Macro Asia, yung MAC, code name, stock code niya, sa Jollibee, JFC, so, sa Third Telecommunication, kung hindi nyo alam, hindi lang Globe PLDT ang telecommunication natin or telco. Okay, so, meron na tayong third telco at dito ako nagko-concentrate ngayon para mag-invest. So, kayo din, baka gusto nyo. So, inimitahan ko kayo. Actually, ngayon ang panahon para mag-invest habang maliit pa siya. Okay, so, explain ko mamaya para maintindihan nyo. Huwag kayo mag-skip ng video. So, baka makatulong to sa inyo. Okay? Nag-invest din ako sa Wilcon. So, okay, sa Wilcon Depot yung hardware. So, kauna-unahang stock ko to. Natripan ko lang at kumikita naman ako dito. So far. Okay, so pag sinabi natin stocks sa stock market, pareho lang din yan sa stock ng mga tindahan or sa labas. So, i-explain ko bakit pareho. Okay, so ito.
Okay, so huwag kayong maguluhan dun sa words na stocks. Okay, so sabi natin, bumili ka ng stocks sa Jollibee ng 1,000 shares, stocks. So para ka lang din bumili ng stocks sa mga tindahan para ibenta ulit. Okay, so bumili nga tayo ng stocks ng 1,000 share. Sabi natin worth 120 peso per shares sa Jollibee, at later on yung 1,000 shares mo binenta natin ng 130 kasi tumaas ng presyo. So meron kang 10 piso per share. So 1,000 times 10. So meron ka ngayon 10,000. Ganun yung bentahan ng stocks dito sa Jollibee. Example lang yon. Explain ko pa mamaya further. So dito din sa stock ng mga tindahan, or sabi natin may tindahan kayo at gusto nyong magbenta. So sabi natin bumili ka sa grocery or sa mall ng stocks na Milo. So maraming Milo ka bumili. Ang worth ng Milo sabi natin 5 peso. At binenta mo lang 7 peso. May kita ka na agad ng 2 pesos kada isang stock. So stock number 1, stock number 2. So sabi natin bumili ka ng Milo ng 1,000 Milo din. Yun ang tinutukoy na shares. 1,000 shares, 1,000 din dito sa tindahan na Milo. So inexplain ko lang kasi medyo karamihan sa atin hindi talaga naintindihan kung ano yung shares at saka yung stocks na word. Explain ko pa kung ano yung share at saka stocks na word. Okay, so shares and stock. So yung stocks, yun parang i-simplify ko lang. Yun parang nakikita nyo sa tindahan, yung Milo, itong mga Downy, yung mga Joy. Ang tawag dyan stocks, di ba? Meron kang stocks na Milo, meron kang stocks na Joy, meron kang stocks na itong mga sardines or yung mga delata. So ngayon, yung shares dami. So dami ng ilan dami ba yun Milo kayo meron. So sabi natin 1,000 Milo kayo meron. So 1,000 shares yun pag sa stock market pinag-uusapan. So sabi natin yung mga delata, ilan delata ng sardinas ba kayo meron? Sabi natin 1,000 din or 500. So ang tawag doon sa stocks na yun is shares. So meron kang 1,000 shares. So para hindi kayo maguluhan. So ganun din dito sa stock market. So meron kang stock sa Jollibee ng 1,000 shares, meron kang stock sa Petron ng 500 shares, meron kang stock sa Globe ng sabi natin another 500 shares. So yun ang stocks mo sa stock market. Okay? So ganun ang explanation ng stocks and shares. Kasi sa mga walang masyadong alam sa stocks and shares, medyo naguguluhan sila kung ano yung stock and shares. Ganon din ako nung naumpisa ko. Medyo hindi ko maintindihan kung ano yung stocks and shares. So actually, natuto lang din ako sa kakapanood ng YouTube University at saka Google University nga. So pwede kayo mag-aral sa YouTube and Google. Okay, so isa na to na ini-explain ko. Okay, so balik tayo dun sa ininvest ko. So example dito. So alam niyo na kung ano yung share and stocks, okay? So si Jollibee meron siyang stock code na JFC. Si Macroasia, yung Third Telco, yung Third Telecommunication, pangatlong party na PLDT, Globe, and then ang pangatlo si dito. At ang yun warehouse hardware depot si Wilcon. Okay, so yun Wilcon, WLCon ang stock code niya. So meron yan mga code sa stock market. Okay, so hindi yan diretso Jollibee ang pangalan. Okay, PLDT dyan, hindi yan diretso. So merong code. So para hindi lang kayo maguluhan. So tinuturuan ko lang yung pinaka basic. Okay, so hindi tayo expert pero tiniteach ko lang yung pinaka basic. Okay, so hanggang dito na lang muna ang first part para hindi masyadong mahaba. So sa susunod na parts, sa part 2,
i-explain ko to lahat. I-simplified ko to, i-explain ko. So, ano tong board lot, ano tong company, stock quote ng company, then kung mag-invest ka ngayon, magkano kikitain mo after a year, 2 years, or 3 years, or kahit minutes. Pagbili mo ngayon, after 2 minutes or 3 minutes, benta mo, may kikitain ka na agad. So, pwede yon kung active trader ka. So, ako, long term ang ginagawa ko. So, bili ako ngayon at hindi ko ibebenta, ilo-long term ko. After ilan years, babantayin ko lang yung stock. So, i-explain ko yon sa next video. Okay, so, kung nagustuhan yung video na to, please give me a thumbs up and i-share nyo na rin. And please subscribe and pa-click na rin ang notification bell para ma-notified kayo kung may mga bagong videos na tayo i-release. So, thanks for watching.